Update sa PhilHealth benefit packages ating talakayin kasama si Ray Balenya, Acting Vice President ng Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Sir Ray, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asik Arnel. At syempre, bumabati din tayo kay Ma'am Nina ng Happy Women's Month. At sa lahat ng mga kababayan nating kababaihan, Happy Women's Month po from PhilHealth. Sir Ray, ngayong nasa 29th anniversary na po ang PhilHealth, ano na po ang pinakamalawak at bagong benepisyo na maaari ninyong ibahagi sa amin para sa PhilHealth members? Yes, Asik Arnel, nitong nakaraang 2 linggo ay in-announce na po ng PhilHealth ang 30% increase sa lahat ng ating case rates packages. At ito po'y in-announce ng ating President and Chief Executive Officer, si Sir Mandy Ledesma Jr. So napakalaking aumento po ito sa atin pong mga benepisyong PhilHealth. At noong 2023 naman, Asik Arnel, ay sinimulan po ng PhilHealth ang pagpapalawak at pag-enhance ng ating iba-ibang benefit packages. Sinimulan po natin yan doon sa ating coverage para sa hemodialysis na dati-rati po ay 90 sessions lang kada taon. Ginawa po yan ng ating PhilHealth Board na 156 sessions. Ibig sabihin ito, Asik Arnel, lahat ng mga pasyenteng may chronic kidney disease stage 5 at yung kanila pong requirement for dialysis sa buong taon ay sagot na po ng PhilHealth. So hindi na po nila titipirin yung kanila pong 90 sessions sapagkat full year coverage na po ng dialysis ang sagot ng PhilHealth. Inaprubahan din ng ating PhilHealth Board yung pagtataas ng ating mga benepisyo para sa ating Z benefits para sa orthopedic implants. Ang nakikinabang naman dito, Asik Arnel, yung mga kababayan natin na yung nababalian po ng buto, no? Lalo yung mga na-aksidente sa mga motor at iba pa. So bukod dyan, yung atin pong package for high-risk pneumonia na dati-rati ay 32,000 pesos, inaprubahan po ng PhilHealth Board na maging 90,100, almost 200% na increase po yan. At yung atin pong stroke, unahin na po natin itong hemorrhagic stroke, Asik Arnel, yung hemorrhagic stroke magmula 38,000 ay ginawa po yung 80,000 pesos o 110% na increase. At yung ischemic stroke naman, dati-rati 28,000 pesos, naging 76,000 pesos o kaya 170% na increase. Dati-rati, Asik Arnel, wala po tayong outpatient mental health package pero noong Oktubre, inilunsad po natin ito pong ating groundbreaking na outpatient mental health package in tandem with the Department of Health. Kaya sigurado ay makikinabang dito yung atin pong mga kababayan na nangangailangan ng mental health services. Napakaganda po ng mga balita ninyo mula po dyan sa PhilHealth. Kaya ito nga palagi niyong pinaaalala ang kahalagahan ng primary care services para mapanatili ang mabuting kalusugan ng lahat. Ano-ano po itong mga primary care services at anong mga benepisyo ang makukuha nila mula po sa inyo? Yes, Ma'am Nina, sapagkat ito po ay talagang priority ng PhilHealth, gusto natin na hindi na kailangan magkasakit yung miyembro para lang magamit yung kanilang PhilHealth benefit. Ito pong ating konsultasyong sulit at tama o konsulta package, ang atin pong handog sa ating mga kababayan nang sa gayon kung sila ay malusog na, manatili po silang malusog at kung meron pong dinaramdam, ito po ay maagang madedetect at maaagapan po at hindi natutuloy sa magastos na gamutan. Kabilang po sa konsulta package natin, yun pong konsultasyon with a primary care physician at ito po ay walang bayad. Gayon din, may nakapaloob din po dito na mga laboratory at mga gamot. For laboratory, meron pong 13 na mga laboratory at diagnostic tests na kinabibilangan po ng complete blood count, ng urinalysis, ng pong fecal occult blood test, kasama din po dyan yung chest x-ray, lipid profile at iba pa. So 13 mga laboratorio po ito na kung kakailanganin ng pasyente, depende po sa kanyang health risks at irerekomenda ng kanilang konsulta package provider. Libre po ito na ipapagawa
sa kanila pong mga pasyente. Meron din pong mga gamot, all in all ay 21 drugs and medicines po ang nakapaloob po sa ating konsulta at kabilang na po dyan yun pong maintenance medicines para sa mga diabetic, gayon din sa may mga alta presyon, yung may hika at iba pa. Ang mga ito ay ibibigay sa pasyente batay din sa rekomendasyon ng kanilang konsulta package provider. Ma'am Ninya, para po sa taong 2024, naglaan po ang PhilHealth ng 30 billion para po matustusan itong pakete na ito at makatulong po sa marami nating mga kababayan. Ang target po natin, Ma'am Ninya, ay lahat po tayong mga Pilipino ay mabigyan po ng access sa ating konsulta package providers para po manatili pong malusog po tayong lahat. Okay. Sige sir, ito pong sinasabi yung mga konsulta package na marami na pong libre, no? Mga preventive medicine, no? Ang tawag nga po ninyo para wag nang magkasakit in the first place. Dahil mas malaki po ang gagastusin ng gobyerno kapag nagkasakit ka pa. Kaya mas mabuti na bago pa lang ay meron ka ng mga laboratory tests at saka yung mga konsultasyon po, no? Para maiwasan ang mga sakit na ito. Ito po bang mga test na ito, no, at diagnostics ay maaari nilang kunin sa kahit anong ospital? Or meron lang pong designated hospitals and centers na pwede nila itong ma-avail? Para 100% po, Yes, no, Ma'am na Nina. libre? Opo, meron po tayong mga ina-accredit na mga konsulta package providers. Mostly, these are rural health units and health centers, mga infirmaries, mga primary care clinics, kahit po mga pribadong mga klinika, ina-accredit po ng PhilHealth. Nagtapos po ang 2023, Ma'am Ninya, na nakapag-accredit po tayo ng 2,611 konsulta package providers. Ang atin pong panawagan sa mga kababayan natin, para ma-avail po nila itong magandang benefit package na ito, ay una po, magparehistro po tayo doon sa konsulta package provider na accredited ng PhilHealth. Ang unang hakbang dyan ay pumili tayo from the list sapagkat ayon sa batas, dapat tayo po ang pipili ng ating provider. Kapag nakapili na po tayo po'y magpaparehistro at pagkatapos nun ay pwede na ho tayong tumuloy sa ating pagpapakonsulta. Ngayon, kasi kasama din dyan, Ma'am Ninya, yung health screening and assessment, no? At malalaman doon kung ano po ang ating mga dinaramdam, ang ating pong health risks, at kung yung ating pong kababayan ay diabetic na, siya po ay bibigyan na, no, ng kanyang supply ng diabetic meds. Halimbawa, ng metformin, kasama po yan. Kung yung kababayan naman natin ay inaabot na may alta presyon, sila po ay bibigyan dapat ng gamot at dapat regular po na ito'y iinumin, sapagkat ang layunin natin dito, wag nang papalya doon sa kanilang maintenance. Halimbawa, para sa mga may alta presyon, yung metoprolol, no, at losartan ay kasama po yan dito sa ating konsulta package. Natutuwa po kami, Vice President Ray, sa mga bagong programa ng PhilHealth, lalo na po yung doon sa mental health packages. Vice President Ray, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang iba pang mga plano ng PhilHealth na inyong inihanda at aasahan ng mga PhilHealth members ngayong 2024? Thank you po, Asik Arnel, sapagkat talaga pong napakamarami po tayo na in the pipeline at ito po ang commitment ng PhilHealth in line with our thrust of pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mga mamamayang Filipino. Alam niyo po, yung ating konsulta, palalawigin pa po natin yan para po saklawin ito yung iba pa nating mga Sustainable Development Goal benefit packages, gaya halimbawa ng packages for HIV patients, gayon din sa mga nakagat ng mga stray animals, yung animal bite treatment package natin, maging yung tuberculosis package ng PhilHealth ay i-integrate po natin dyan at yung malaria package. At later on, ito po ay mag-expand pa, Asik Arnel, para po yung mga gamot magmula 21 drugs and medicines, ito po ay magiging 53. So makakaasa yung mga kababayan natin, yung mga kinakailangang gamot, no, karaniwang ginagamit, no, iniinom ng ating mga kababayan, isasama dyan sa 53 drugs and medicines, no, at meron pong
isiset na amount ng PhilHealth na allowance po o benefit ng bawat miyembro na mag-a-avail po ng atin pong programang PhilHealth Gamot. Gayun din po ay nakatakda nating ilunsad ngayong taon yung atin pong benefit package para po sa mga kabataan 5 years old and below na nakakaranas po ng severe acute malnutrition. Gayun din po, pagbubutihin natin yung ating Z benefit package para po sa mga magpapakidney transplantation. Sa kasalukuyan po, ASIC Arnel, 600,000 pesos ang atin pong binabayaran para sa kidney transplantation. So pinag-aaralan po kung paano pa ho ito pagbubutihin. Maging yung open heart surgeries para sa mga bata ay kasama rin po yan sa atin pong pagbubutihin at yung atin pong cancer packages. Kamakailan, ASIC Arnel, in-announce na po natin, inaprubahan ng PhilHealth Board na yung ating kasalukuyang breast cancer package na 100,000 pesos ay gagawin pong 1.4 million pesos. Yan ay 1,300% na increase. Kaya sigurado po, naaabangan po ito ng mga kababayan natin na nangangailangan po ng breast cancer treatment. Ang kasunod pa ho dyan, ASIC Arnel, ayun pong ating cervical at prostate cancer packages. Napakahaba po ng listahan, ASIC Arnel, pero asahan po ng mga kababayan natin sa mga enhancements na ito na ipupurso ng PhilHealth, talagang mararamdaman po natin ang alagang PhilHealth sa atin pong kalusugan. Sir Ray, bago lang magpatuloy, sa amin sa Department of Agriculture, very important yung nakakagat ng hayop, lalo na doon sa rabies. So siguro sa mga susunod na panahon, pag-uusapan niya ng DA at saka ng PhilHealth. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo, ASIC Arnel, na tayo po actively makikipag-participate dyan, makikipagtulungan po sa Department of Agriculture. Okay, may pahabol na tanong tayo mula po kay Ivan Mayrina ng GMA News. Sa tingin niyo po ba itong mga bago at pinalawak na serbisyo at benepisyo ay sapat para i-justify ang contribution rate hike? Sapat na sapat po, masasabi natin, sobra-sobra pa, Ma'am Ninya, sapagkat kung tuusin natin, napakalaking budget ang kailangan po para po ma-deliver natin ito pong mga benepisyong ito kapag gagamitin na, i-claim na po ng ating mga miyembro. Kaya masasabi po natin na sulit yung atin pong i-contribute sa PhilHealth. Okay. May announcement po kayo tungkol sa bagong PhilHealth communication channels na nais ninyong ibahagi sa amin? Yes, Ma'am Ninya, good news po ito sapagkat any time of the day, kahit po holiday, kahit po weekend, ay meron na pong sasagot ng anumang katanungan natin tungkol po sa PhilHealth. So sana po tandaan ng mga kababayan natin, ito po ating i-announce na hotline number 8662-2588. Available po ito 24/7. Huwag pong kalimutan itong number na ito. Anytime may tanong po kayo, lalo na sa mga kababayan natin na nasa mga ospital na at magtatanong magkano ba ang coverage ng PhilHealth sa kanila pong pasyente, maaari pong tawagan itong number na ito. Bukod pa sa hanapin ninyo yung amin pong mga kasamahan ng mga PCares na naka-deploy po sa mga ospital para asistihan po yung ating mga patients. Again, Ma'am Ninya, 8662-2588 ang atin pong hotline number. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Ray Balenya, Acting Vice President ng Corporate Affairs Group ng PhilHealth.